medyo maingay doon kaya ngayong umaga, gusto ni Lord na mag-focus tayo na makinig dito sa seminar, hindi doon sa natagit. Ayun ba? Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa kasi nagbatian tayo ng good morning kanina. Ginising yung mga kapatid natin kayo, no? Kasi ako si Brother Lyken. Kagabi, hindi ako nakatulog. Tapos pagkatulog ko, dito, ang sama ng panaginip ko. Try niyo kung ano yung panaginip ko. Yung panaginip ko mga kapatid, hindi ako makatulog. Ang hirap ng grabe yung panaginip ko. Nanaginip ako na hindi ako makatulog. Kaya pagising ko kapatid, puyat ako eh. Grabe yung pagising ko, puyat ako. Amen? Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, gaya na sinabi ng ating moderator, ako si Brother Lyken. Dito sa community na to, hi! Hello! Dito sa community na to, mga kapatid, kilala si Brother Lyken na pinaka... Si Brother Lyken, kilala na pinaka... Oh, grabe. Uy, di ako nagsabi niya na. Siguro itong mga kapatid natin nakita talaga na pogi ako kasi di ko sila tinuruan. Okay, may ingay na sinabi ko yung last week Pero alam niyo mga kapatid, nakakatawa kasi kapag tumatayo talaga tayo dito sa harap, nagiging pogi talaga tayo. Amen ba? Kasi yung pogi dito sa charismatic, yan? Presence of God inside. Ano nga ulit? Presence of God inside. Pero pag ako yung nagsasabi nun, parang hindi sila naniniwala. Para sabi yung overconfidence lang yung si Brother Lyken, overconfident daw. Pero alam niyo mga kapatid, hindi confidence tawag ko doon. Tanong niyo kung ano? Tawag ko doon, Godfidence. Amen? Ayos ba yan? Ayan. Ngayon mga kapatid, itong seminar natin ngayon, ano ang seminar natin ngayon? Basic Christian Maturity. Kung last week, kung last week, ipinakilala sa atin ni Brother Francis Jonathan kung gaano daw ba tayo kamahal ni Lord. Nakinig ba kay Brother Francis? Amen? Ngayon, mga kapatid, sa PCM, tungkol to sa inyo. Bakit Brother Lyken? Bakit naman tungkol sa amin? Kasi ngayong PCM, brothers and sisters, it's about your response sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya, ang hamon sa umagang ito, brothers and sisters, ay makinig tayo. Sapagkat lahat ng pag-uusapan natin ngayon, ay dapat, yun daw yung ginagawa natin. Amen ba? Amen. Muli, brothers and sisters, are we happy na nandito tayo sa St. Mary's ulit? Amen? Amen, kasi happy ako. Nakasama kayo ngayon, happy ako na nakikinig kayo. Alam mo, nakakatawa kasi, nandito tayo kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Amen. Amen. Kaya ako, si Brother Lyken, tayo, mga kapatid, sabi nga dito, God created man as a purposeful being. Everybody say purpose. Ayan. Ano nga ulit yun? Purpose. Ayan. Ay mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos na may purpose. Kaya ako, bata pa lamang ako, brothers and sisters, marami na akong plano sa buhay. Kayo ba may mga plano kayo? Amen. Ako bata pa lang si Brother Lyken, marami ng plano sa buhay. Marami na akong pangarap sa buhay. Okay lang ba na mag-share ako ng konti about myself? Para at least, mapakinggan niyo naman yung sarili. Amen? Parang ayaw niya. Amen? O sige, simulan natin sa Maala-ala. At least willing talaga silang makinig, brothers and sisters. Alam niyo, si Brother Lyken, tubong Timog Katagalugan, gawing Quezon Province. At alam niyo sa Quezon, mga kapatid, merong isang sikat na tagline sa amin, isang slogan na nagmula sa tumakbong governor. Sabi doon, pabasa nga, walang tamad sa Quezon. Ganyan sa Quezon, laging sinasabi yan. Every time na tulog ka, gantong oras, tulog ka for example, mabenta sa amin yung salitang hindi ka pinanganak na mayaman. Ganon.
naubos na ang biyaya ng Lord. Wala kang nakuha kasi tulog ka pa. Ganun yung mabentang line sa amin every morning. Kaya, sa Quezon, kami, sa probinsya, 6 a.m. pa lang, gising na kami. Kayo ba, anong oras ka nagigising? 7, no? So, ganun, at least, nakabutan natin yung biyaya. Yung mga kapatid natin na hindi nagising ngayon, yun yung lamang niya kasi nakabutan yung biyaya ni Lord. Amen? Ayan. At ulitin ko mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko, walang tamad sa Quezon. 9 years old pa lang ako mga kapatid. Ilan taon na kayo? Ikaw, Sister Mayu, ilan taon ka na? Magto-12. Nag-aaral ka, no? Amen? Amen. Ako, mga kapatid, si Brother Lycan, 9 years old pa lamang. Katuwag na ako ng tatay ko sa pangingisda. Ayan, hindi ko tatay yan, ha? Pero alam mo mga kapatid, 9 years old pa lamang si Brother Lycan is katuwag na ako ng tatay ko sa pangingisda. Hindi yun dahil gusto ko lang matutong mangisda. Kundi dahil kailangan kong mangisda kasi mahirap lang yung buhay namin. Oh. Ayan. Alam niyo after namin mangisda during that time, nangingisda kami para meron kaming pangkain sa pang-araw-araw. Kasi nasa coastal area kami. Kailangan namin ng may pangkain sa araw-araw. Tapos, si Brother Lycan, after mangisda, uuwi kami mga 6 a.m. Siyempre, magdamag, walang tulog. Tapos si Brother Lycan, diretso papasok yan. Diretso papasok sa school si Brother Lycan. Tapos, maganda kasi nakakapag-aral si Brother Lycan. Pero, ang malungkot doon mga kapatid, nahihirapan ako na pumunta sa school. Ano niyo kung bakit? Kasi si Brother Lycan, walang maayos na pangyapak. Wala akong maayos na tsinelas. Wala akong sapatos. Lahat ba may sapatos? During my time, brothers and sisters, nung nag-aaral ako ng elementary, all throughout ang pag-aaral ko ng elementary, wala akong matinong sapatos. Kung merong second hand na sapatos, siguro yung sa akin mga third or fourth hand na, nakailang saling pa na, nakailang saling pa na yung sapatos na dumadating sa akin kasi wala kaming pambili. Requirement ng magulang ko sa amin, since wala nga kaming pera, requirement niya na before daw kami bumili ng bagong tsinelas, hindi sapatos bagong tsinelas, kailangan ganyan. May kawad, butas na. Maraming times na natusok yung pa ako eh. Kaya yung sa tetano, parang di na ako naniniwala kasi ang dami ng beses na natusok yung pa ako dahil sa ganyan. Pero alam mo mga kapatid, dahil sa hirap nga ng buhay, mga kapatid na-experience ko, si Brother Lycan nangarap. Nangarap na one day, makapagtapos ako ng pag-aaral. Nangarap ako na one day, sana makatulong ako sa magulang ko. Nangarap ako na one day, sana makapagtrabaho ako na alam mo yung mga at least naka-collar, yung yung nasa aircon. Ganun yung pangarap ko. Ganun yung pangarap ko. Tapos, nangarap din ako na magkaroon ng sasakyan, ng bahay, ng special someone. Kayo wala nangarap ng ganun? Amen? Amen. Tapos, alam niyo mga kapatid, sa probinsya namin during my time, sa province namin during my time, sobrang uhaw kami kay Lord. Tanong niyo ako bakit? Kasi mga kapatid, kung time namin sa Quezon, once a year lang nagkakaroon ng mass. Ilang beses daw? Once a year. So hindi namin nasusunod. Yung sabi ni Brother Francis na kailangan every Sunday, araw-araw tinatanggap natin si Lord. Kasi nga, nadadala sa amin si Jesus, once a year lang, every fiesta lang, nagkakaroon ng misa. Pero ngayon, mga kapatid, ang weekly na pero isang beses lang sa isang linggo. Kaya alam niyo mga kapatid, nangarap din ako na makilala ang ating Panginoon. Kaya napakasaya ko noong time na at the age of 16, merong opportunity na makapunta ako dito sa Manila. At sobrang saya ko talaga nun. Masaya ba kayo sa friends ko? Parang nalungkot yata sila. Pero alam niyo mga kapatid, sobrang saya ko nakapunta ako sa Manila. Kaya before pa tayo mag-iyakan mga kapatid, gusto ko din malaman kung ano yung mga plans and dreams nyo sa buhay. Lahat ba may pangarap? Tapos nga kami may pangarap? Wow, amen.
lahat tayo may plano at pangarap sa buhay, no? Kaya ito yung tanong ko mga kapatid, konting interview lang tayo. And, what are your plans this summer? Ayan, sino kaya? Ito, kasi kapatid na, anong name mo, sis? Sister Angela. Sister Angela, what are your plans this summer? Amen. Grabe, ang ganda ng plano niya ngayon na makapunta ng Bohol. Alam niyo, sobrang ganda sa Bohol. Ang ganda ng dagat. Ano talaga, pangarap talaga ng iba na makapunta doon. Ito naman, si Brother Gabe. Brother Gabe, anong plano mo ngayong summer? Bukod sa magbabad sa aircon maghapon. Amen, napakaganda ng plano ni Brother Gabe. Pangarap, plano niya, matulog ngayong summer. Amen? Kasi, kailangan natin lahat na matulog kasi buong school year, nag-aral tayo. This summer, kailangan natin magpahinga. Para natin si Sister Angela at si Brother G. Next, brothers and sisters, what are your dreams for your family? Brother Rose. Okay, sa palagay ko po, my dreams para sa aking family is na sana maging maayos po, sana maging peaceful and may pag-asa po para makamit po ang peaceful, long life at may magandang kinabukasan po para sa akin at sa aking buong pamilya po. Grabe, napakabuting anak ni Brother Rome, no? Grabe. Si Brother Rome, wala kapatid natin from Italy. Amen. Ako din, actually, from Rome din ako eh. Romblon. Ayan, ikaw naman sis, anong plano mo sa pamilya mo? Or sa parents mo? Then, a comfortable life. Grabe, napakabuting anak to give them a comfortable life. English yun ah. Pero grabe mga kapatid, lahat tayo talaga may plano, amen? Siyempre yung iba, hindi lang plano sa ngayong summer, hindi lang plano sa pamilya, meron din tayong plano para sa sarili natin, amen? Amen. Si Sister Mayumi, what career do you want to pursue? Ang hirap nun ah. Gusto ni Sister Mayumi ngumiti ng ngumiti. Ayan, anong pangarap mo sa buhay? Sister May, ano gusto mong marating? Ano gusto mong career? Binilog niya sa akin eh. Sabi niya, idol ko si mama, gusto ko rin maging teacher. Sabi niya si Mayumi, idol ng nanay ko eh, gusto ko rin maging teacher. Ikaw bro, anong name mo? Brother Sai. Anong career na gusto mo? Flight attendant. Eh di sana yun. Sa aeroplano yun, no? Tama. Meron bang flight attendant sa barko? Wala pala, no? Pero nakakatawa kasi, ang tayong lahat is may kanya-kanyang plano. Amen? May kanya-kanyang plano. Gusto natin maging flight attendant, maging teacher, gusto natin mapabuti yung pamilya natin. At higit sa lahat, gusto natin matulog. Amen? Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos din, may plano sa atin. Alam niyo, na-realize ko na gaya nyo, na nagsilasas ako, na ang Diyos din pala may plano sa buhay natin. Nahigit pa at maganda sa mga plano natin. Tanungin niyo ako plano ng Diyos na mahalin natin siya, to love God first and foremost. Everybody read? Grabe, no? Kapag binasa natin siya, parang medyo demanding, no? Amen ba? Parang, bakit ikaw ang unahin namin, Lord? Bakit laging ikaw? Parang ganun yung dating. Bakit laging ikaw dapat unahin? Hindi ba pwedeng yung pagiging flight attendant ko muna? Hindi ba pwede, Lord, yung pagtulog ko muna? Hindi ba pwede, Lord, mabigyan ko muna ng magandang buhay yung mga magulang mo? Hindi ba pwede, Lord, na pumunta muna ako sa Bohol? Medyo demanding, brothers and sisters, no? Pero alam niyo mga kapatid, tunay na dapat natin unahin ang ating Panginoon sapagkat tunay na sa presensya lamang niya natin mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. Gaya nga ng sabi sa John 10:10, brothers and sisters, I have come that may have life and have it to the full. Naparito daw ang Diyos para magbigay ng buhay.
magbigay ng buhay na ganap, masagana, at kasaya-saya, brothers and sisters. Kaya napakaswerte natin kasi nandito tayo sa nandito tayo sa basic Christian maturity para matutunan kung paano ba natin uunahin si Lord. Kaya ako, mga kapatid, nung nagsimula akong isama si Lord sa buhay ko, talaga ako umatag talaga ako. Nag-serve talaga ako, nag-aral ako na mag-worship, nag-aral akong kumanta, nag-aral akong sumayaw. Inuna ko talaga si Lord sa aking buhay. Sapagkat, pansin niyo mga kapatid, ang dami-daming taong successful. Dami-daming taong successful. Sino dito gusto maging successful? Wow, grabe, lahat tayo gusto maging successful. Ang dami-daming taong gusto maging successful. Ang daming popular, ang daming mayaman, ang daming komportable yung buhay. Pero alam niyo kung ano yung napansin ko? Tanong niyo kung ano? Bakit parang laging may kulang sa kanila? Parang hindi sila masaya. Napansin niyo rin ba yun? Napansin niyo ba? Minsan, may na-achieve tayo, pero hindi tayo masaya. Tanong niyo kung anong kulang? Kasi, wala yung ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Ngayon, brothers and sisters, sabi nga dito, the source of man's unhappiness and the cause of his separation from God is his neglect of God's ideal. But like, ano ba yung God's ideal? Medyo, siguro sa umaga nito, medyo mahirap pa siyang alamin. Amen? Kasi, ano nga ba yung kagustuhan ng Diyos para sa atin? Ano ba yung kagustuhan niya para sa iyo, bro? Gusto niya ba talaga na maging flight attendant ka? Hindi natin alam sa umagang ito. Kaya, nawa, sa pakikinig natin ng buong basic Christian maturity, malaman natin kung paano natin malalaman yung God's ideal. Okay ba yun? Amen? Kasi, knowing the God's ideal, kailangan daw, you have a relationship with God. Kailangan daw, meron kang discernment. Kailangan, palagi kang nasa presensya ng ating Panginoon. Paano natin yung magagawa kung di natin siya unahin? Amen? Paano natin yung gagawin kung hindi natin siya mamahalin? Amen? Amen. Kaya naman ngayong umaga, brothers and sisters, since alam na natin kung paano natin uunahin si Lord, kung alam na natin na kung bakit dapat siya mahalin, ito yung tanong. How should we love God? Meron bang may alam kung paano natin mamahalin si God? Si Brother Rob, tingnan natin. Brother Rob, paano ba natin mamahalin ang Diyos? Obviously, alam ko at alam natin na paano natin mahalin ang ating Panginoon. How? Kaya may how? Paano? Through prayer, through reflection, at pakikisa sa banal na misa at sa iba't ibang programa at mga aktibidad ng ating inang simbahan. Grabe, no? Grabe, Brother Rob. Totoo yung mga kapatid, along the way ng ating talk, i-discuss natin yung sinabi ni Brother Rob isa-isa. Pero ito muna yung tanong ko. How should we love God? Balik muna tayo sa reality ng buhay. Sino dito yung may special someone? Hindi ko sasabihin na si Raven yung gusto kong tanongin. Hindi ko, pero parang siya lang yung nagtaas. Si Brother Raven. Brother Raven, paano ba magmahal ang isang Brother Raven? Consistent daw magmahal si Brother Raven. Ito naman yung next question. Speaking of consistent, ano yung mga ginagawa mong consistent para mapasaya mo yung special someone mo? Hindi ko sasabihin si Joshua yun Sorry. Pagbibigay daw ng gift, si Brother Raven daw, para mapasaya niya si Sister Joshua, nagbibigay daw siya ng gift. Grabe, paano natin si Brother Raven? Napakasipaw ni Brother Raven. Sa babae, sino dito yung may special someone sa babae? Ayun! Grabe, magkatabi. Akala ko nga sila Joke lang. Sister Ann.
Paano, ano yung mga ano, una, paano magmahal si Sister Ann? Meron po. Merong commitment. Big word. Grabe, ang heavy nun ito naman, ano yung ginagawa ng boyfriend mo para mapasaya ka? Bukod sa pagbibigay ng regalo sabi na nito, hindi na pwede yun. Grabe, being there for me. Grabe yun, no? Grabe nagbibigay ng time yung boyfriend ni Sister Ann. Yun yung way niya para mapakita yung pagmamahal na kay Sister Ann. Alam niyo mga kapatid, ngayon, nakakatawa kasi sa BCM na ituturo sa atin kung paano natin mamahalin si Lord. Alam natin kung paano natin mamahalin yung kapwa natin, yung mga special kapwa natin. Kasi alam natin kung paano sila mapapasaya. Pero alam ba natin kung paano natin mapapasaya si Lord? Ayan, parang hindi nga no? Kaya, mabuti mga kapatid, sapagkat sa umagang ito, malalaman natin kung paano natin mapapasaya si Lord at kung paano natin siya mamahalin. At matatagpuan natin siya sa Mateo, sa Mark 12:30, brothers and sisters. Patayin natin mga kapatid. Love the Lord your God. Parang wala pang kinain mga kapatid. Ulitin natin. Love the Lord your God with all, and with all, and with all. Amen! Simulan natin sa love the Lord your God with all your heart. Paano ba yun, Brother Lycan? Parang ang hirap naman na mahalin si Lord ng buong puso. Alam niyo mga kapatid, we can show our love with God with all our heart by seeking Him more. Kailangan daw natin siyang hanapin. Kailangan daw natin alamin kung ano ba yung pleasing sa Kanya. Alamin daw natin kung ano yung magpapasaya sa Kanya. Alamin daw natin kung ano yung magpapalungkot sa Kanya. Baka ayaw niya kapatid na nangungupit ka. Baka ayaw niya kapatid na nagsisinungaling ka. Baka ayaw niya kapatid na nangungupya ka. Baka ayaw ng Diyos na hindi tayo nagsisimba. Amen? Amen? And most especially, brothers and sisters, we can show our love with God with all our hearts by seeking His ways, even in difficult times of our lives. Amen? Parang, despite na marami tayong problema daw na maranasan, we're always seeking for His ways and His presence, even in the difficult times of our lives. Amen ba? Amen. Kaya ito mga kapatid, natuwa ako Natuwa ako dun sa kilala ba natin sa General Luna? Sa General Luna, yun sanay siya sa digmaan. Alam mo yung tanong ng digmaan? During the time, parang ganyan. Parang ganyan, na-realize parang ganyan yung sa yung digmaan. Kaya nyo mga kapatid, sa General Luna, hindi nagpatalo sa digmaan. Tapos yung buong puso niya, inalay niya sa service niya sa bayan. Ano ba yung famous line na General Luna? Bayan o sarili? Mamili ka. Grabe no, ang hirap no? Bayan o sarili. Pero si General Luna, pinili niya yung bayan. Pinili niya i-offer yung buhay niya para sa bayan. Para sa servisyo niya sa bayan. Ano nangyari kay General Luna? Kasi in-offer niya yung sarili niya sa bayan. Namatay no? Namatay si General Luna. Pinapatay. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, speaking of pag-alay ng buhay, meron akong isang kilalang santo na pwede natin sabihin maging isang mabuting ehemplo ng pananampalatayang Katoliko. Tanungin niyo kung sino? Si Brother Lycan. Parang sabi niya, binubulo na naman kayo. Joke lang mga kapatid. Merong isang santo na napakagandang gawing ehemplo natin bilang isang Katoliko. Ito ay si San Lorenzo Ruiz. Sino nga? Amen. Sapagkat si San Lorenzo Ruiz, alam niyo ba ang buhay ni San Lorenzo? Amen. Alam niyo, mga kapatid, si San Lorenzo Ruiz, isa siyang, altar server. May mga altar server ba ngayon? Wala, no? Tapos, nag-aral siya ng
about sa ating Panginoon, about sa katuruan ng simbahan, sa mga teachings ng ating pananampalataya. Tapos, si San Lorenzo Ruiz, pinadala sa Japan. During that time, nung pinadala si San Lorenzo Ruiz sa Japan, ano yun? Mahigpit na yung pinagbabawal ang pagpapakalat ng Christianity. Ano nga yung pinagbabawal sa Japan? Pagpapakalat daw ng Christianity, pinagbabawal sa Japan. During that time, missionary si San Lorenzo Ruiz, nahuli siya sa Japan. Tapos, dinala sila sa Nagasaki. Tapos, during the time, nung nahuli sila, merong mga taga-usi na kung saan, dinala sila dun sa emperor. Tapos sabi nung emperor sa grupo ni na San Lorenzo Ruiz, sabi nila, pwede kayong umuwi ng Pilipinas. Sabi ganun yung parang in-offer sa kanila. Pwede kayong umuwi sa Pilipinas, pero talikdan niyo ang pananampalataya niyo. Tapos alam niyo kung ano yung sinabi ni San Lorenzo Ruiz? Sabi niya, okay sa amin umuwi ng Pilipinas, pero hindi sa amin okay na talikdan yung pananampalataya namin. Alam niyo, nakakatuwa, during that time, nung parang tinotorture sila doon. Tinotorture sila kasi nga, hindi nila tinalikdan yung pananampalataya nila. Ang nakakatawa mga kapatid, during tinotorture sila, tinanong sila binigyan sila ng second chance. Lahat ko nagbibigyan ng second chance. Amen. Binigyan sila ng second chance nung executioner. Sabi ng executioner, San Lorenzo, hindi po pala siya santo Lorenzo, ganun. Talikdan mo lang yung pananampalataya mo, ititigil namin to. Ititigil na yung pagka-torture. Kasi binitin siya, patiwarik, pabaliktad, at nilibog yung sa tubig, ganun yung ginawa sa kanila. Ititigil daw nila yung pag-torture, basta talikdan lang daw yung yung pananampalataya. Pero alam niyo yung sinagot ni San Lorenzo. Tanungin niyo kung sabi niya doon, Katoliko ako at handa akong mamatay para sa Diyos. At kung magkakaroon man ako ng 1,000 buhay, lahat ito ay i-offer ko sa ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Ano yung mga kapatid? Speaking of yung mga pagpatay, yung pag-offer ng buhay, naalala ko tuloy yung kwento ng parang nagpapakumpisal. Grabe kasi may parang na nagpapakumpisal. Tapos, ganong isang tao, pumatok na sa confession room, pumatok ganito. Ganun. Tapos, agad-agad pinuksan ng pare kasi nga, sobrang lakas ng katok nung gusto mag-kumpisal. Tapos pagbukas na ng pinto, nakita ng pare, yung lalaki punong-puno ng dugo. May hawak na itak. Sabi niya, Father! Gusto ko mag-kumpisal kasi nakapatay ako! Ganon yung sinabi ng Sabi ng pare, alam mo kapatid, lahat ng kasalanan mapapatawad ng Diyos. Pero nais ko lang malaman, kung ano bang nangyari? Sabi nung lalaking puno-puno ng dugo, may hawak na itak. Father, nag-uusap lang naman kami. Kaso nauwi kami sa pagtatalo. Sabi nung parang, ano bang yung pinag-uusapan niyo para mauwi kayo sa pagtatalo para patay mo siya? Father, kasi pinipilit niya Pinipilit niya yung kanya. Ano ba yung pinipilit niya? Pinipilit niya na may Diyos daw, may Diyos. Sabi nung pare, bakit? Ano naman sabi mo? Sabi ko kasi, Father, wala. Ngayon, Father, ikaw, naniniwala ka ba na may Diyos? Nakaganon yung itak. Ganito yung itak ng lalaki, Ikaw, Father, naniniwala ka ba na may Diyos? Sabi nung pare, dati, ngayon kayo trip na lang. Pero alam niyo mga kapatid, I'm kidding aside mga kapatid, paano kung merong patalim na nakatutok sa inyo ngayon? At tinatanong kayo, kung naniniwala ka ba sa Diyos, ano sasabihin mo, Brother Ishan? Sabi niya, dati rin po, ngayon nag-trip na lang din. Pero, alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, walang tututok ng patalim sa atin, except sa hold-upper. Pero napakaraming sekta, napakaraming religion na nag-offer sa atin ng ibang katuruan. Ngayon ba? Maraming kumakatok, gaya ng kumatok sa confession.
tatanungin ko, naniniwala daw ba tayo sa Diyos? Ngayon, tatanungin ko, naniniwala ba tayo sa Diyos? Amen. At gawin natin yung heptos, San Lorenzo Luis, ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Gaya nga na sabi dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Matatagpuan daw natin ng Diyos kapag hinanap natin siya ng buong puso. Kaya patuloy natin hanapin ang Diyos sa pamagitan ng gaya na sinabi ni Brother Rom kanina, pag-reflect, pag-meditate, at the same time, nakakasama natin ang Diyos. Amen ba? Amen. Next, brothers and sisters, love God with all your soul. Parang mas lumalalim, brother, like it ha. Kanina, heart lang, ngayon, soul na. No? Pero alam niyo mga kapatid, nakakatawa kasi we can show our love with God with all our soul by, ano daw yan? Through prayers. Sabi ni Brother Rom yung kanina, sabi ni Brother Rom, through prayer, through reflection, through meditation, through accepting Jesus. Through prayer, brothers and sisters, we can show our love with God with all our soul through prayer. Sapagkat sa prayer, nagkakaroon ng relationship tayo kay Lord. Ano nagkakaroon kapag nagdadasal tayo? Nagkakaroon tayo ng relationship kay Lord. At kapag nagkaroon tayo ng relationship kay Lord through prayer, yung soul daw natin, nakikipag-usap kay Lord. Amen? Kaya dapat, importante bilang Kristiyano, Katoliko, kailangan daw nagkakaroon tayo ng prayer time. Amen? Lahat ba nagpe-pray? Amen. Simulan nga natin. Before kumain, anong ginagawa mo? Pray. After kumain, ginagawa mo? Bago pumasok sa school, ginagawa mo? Talaga ba? Pagka uwi galing sa school, ginagawa mo? Bago matulog? Pagkagising? Pag nakita si Christ? Amen. Habang natutulog? Ang hirap doon ha. Habang natutulog, nagpe-pray si bro. Grabe, palakpan natin si bro kasi talent yun. Habang natutulog daw, ano pa kaya ito? Si brother, ayan. Habang natutulog, nagpe-pray si bro. Pero alam mo mga kapatid, importante talaga na nagpe-pray tayo. Sapagkat gaya ng sinabi ko, prayer is just a one little thing that can do many big things. Ano nga ulit? Prayer is just a one little thing that can do many big things. At alam niyo mga kapatid, naalala ko rin. Naalala ko naman, hindi ko kasi matalo eh. Amen. Alam niyo yung naalala ko, nakalimutan ko na eh. Alam, sabi ko nga, di ba, prayer is just a one little thing that can do many big things. Naalala ko tuloy yung kwento nung parang isang Chinese national. Isang Chinese national na pupunta sa Masbate. Ano, pag pupunta ka sa Masbate, kailangan nakabarko ka. Nakaroro, ganun yung sasakyan mo. Tapos, during the time na papunta sila sa Masbate, nagkaroon ng malakas na bagyo. Nagkaroon ng malakas na ulos, ganun yung nangyari. Tapos, yung tubig, pumapasok na din sa barko hanggang sa malapit ng lumubog yung barko. Tapos, yung madre na katabi nung Chinese, naglitani siya. Sabi niya, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Roque, San Rafael, Mother Ignacia del Espiritu Santo. Ganon tinawag niya lahat ng santo. Nag-pray siya habang lumulubog. Tapos sabi ng Chinese, bakit ganon ang Pilipino? Lumulubog ng barko, tumatawag pa ng pasahero. Ganon yung sabi ng ganon sabi ng Chinese. Pero alam niyo mga kapatid, kwentong barbero ba siya? Pero hindi, no? Gaya na sinabi ko kanina, we can show our love with God, with all our hearts, by seeking Him, even in difficult times of our lives. Amen? Kaya during the time na lumulubog na yung barko, nagpipray pa rin sila. Kasi naniniwala sila na through prayer, kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. Amen? Amen. Next, brothers and sisters, naalala ko din yung nung nagpipray ako sa may Adoration Chapel. Nakapasok na ba kayo sa Adoration Chapel dito sa Santa Clara? Wow, nakakatawa naman kasi
Sa Adoration Chapel mga kapatid, siguro mga 17 years old ako that time. College ako. Tapos habang nagpe-pray ako dun sa Adoration Chapel, merong isang babae. Sino nga nasa loob ng Adoration Chapel? Isang babae. Ano siya? Medyo, pitit yung katawan, maganda. Tapos, siguro yung age niya that time, parang mga 25 years old. Ganun. Parang, hula ko lang kasi hindi ko naman siya kilala eh. Tapos alam nyo, tahimik sa Adoration Chapel. Tapos, si Brother Like, time team na nagdadasal, yung babae, ang lakas ng pagdadasal niya. Tapos ganito yung sinasabi niya, Lord! Lord, sana ibigay mo na! Tapos, sabi ko, alam mo, na-curious ako eh. Tapos sabi niya ulit, Lord! Napatingin si Brother Like to. Pagka ganun ko, sabing hindi siya sa akin. Nagkatitigan kami. Grabe. Muntik na akong kilidin eh. Pero nakakatawa yung prayer niya. Kasi sabi niya, Lord, sana ibigay mo na yung special someone ko. Grabe na 25 years old. Ilan taon na kayo? 12, 19, 25 siya. Inihiling niya na ibigay na yung special someone niya. Tapos alam niyo, hindi ko alam kung binigay ni Lord yung special someone niya. Pero hindi ako yun ha. Baka sabihin ng babae, ito na yata, answered prayer na, thank you Lord. Pero hindi. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ko lang siya na-share. Kasi, binibigay daw ng Diyos yung kanyang blessing, yung ating pinagdarasal, yung ninanais natin sa buhay. Hindi dahil worthy tayo. Ano ba ulit? Ibinibigay ng Diyos yung mga ninanais natin sa buhay, hindi dahil worthy tayo. Bagkos, ibinibigay ito ng Diyos sapagkat faithful siya sa pangako niya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya naman, tapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, faithful ka ba? Amen. Amen. Tunay na faithful ang lahat mga kapatid. Next, brothers and sisters, we can show our love with God with all our soul through corporate prayer. Ayan. Dito sa atin, sa Santa Clara Catholic Charismatic Community, meron tayong corporate prayer. When we say corporate, brothers and sisters, it is a group of person na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi nga, sabi nga dun sa Mateo 18:20 mga kapatid, saan man may isa o dalawa na nagkatipon, dalawa o tatlo nagkatipon para sa aking pangalan, siya daw ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Tayo ba more than 2 ba tayo dito? More than 2? Amen. So ngayon, ang presensya ng Diyos ay narito. Actually, katabi ka dyan kapag inaanto ka na eh. Katabi mo si Lord ngayon kapag inaanto ka na. Amen? Amen. At tunay mga kapatid, na through corporate prayers, we are uniting our hearts to give praise and thanks to the Lord. At di ba nga sabi ko, kapag nagpupuri tayo, nagdadasal tayo, nangungusap ang Diyos sa puso at isip natin. Amen? At yun yung isa para mapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos with all our soul. And next, brothers and sisters, gaya ng sinabi ni Brother Rome, we can show our love with God with all our soul through the Holy Eucharist or the Holy Communion. Everybody say communion. Alam niyo, brothers and sisters, communion, it is a co-inunion natin. Or it is a common participation in remembrance doon sa Last Supper. At ang importante mga kapatid, during the Last Supper, yun yung unang yun yung unang celebration. Yung ginagawa natin sa misa, in remembrance. Pero, ang tinatanggap natin during the Mass ay, sino? Si Jesus, the body and blood of Jesus. At alam niyo mga kapatid, every time na natatanggap natin yung katawan ni Kristo, ano daw tayo? Nagiging kamukha daw tayo ni Kristo. Naniniwala ko kayo doon? Kapag tinatanggap daw natin si Kristo, nagiging kamukha daw tayo ni Kristo. Ngayon, tingnan mo nga yung katabi mo, kamukha ni Kristo yan. Sabi ng isa, parang yung kabiyak ni Kristo, yung kabila. Ganon. Pero alam niyo mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko, si Brother Lycan po, hi!
Alam niyo si Brother Lycan po, ano ako, isa akong lay minister. Isa ako sa nagbibigay ng communion sa mga may sakit, nagbibigay ng communion sa mass, katuwang ng ating mga kaparian. Isa ako sa, masasabi ko na member ng Hagibis Band. Kilala niyo ba yun? Medyo oldies, no? Medyo oldies yung example. Pero isa ako dun sa nagsasabi ng katawan, 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 oh! Katawan! Ulitin na tara. Katawan, 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 oh! Katawan. Grabe, yung mga tita din yung nakarelate. Yung mga tita, alam niyo yung isa siyang sikat during 90s na kanta na lang yung katawan-katawan. Pero kidding aside mga kapatid, si Brother Lycan ay isang lay minister na nagbibigay ng katawan. At ako, nais kong magpatotoo sa inyo na sa pagtanggap natin ng Holy Eucharist, magkakapit daw tayo ng kagalingan. Magkakapit tayo ng, magkakapit tayo ng kaginhawaan sa buhay. Mas nagiging kamukha tayo ni Kristo. Kasi ako po, personally, gusto ko magkwento. Gusto niyo bang pakinggan yung kwento ko about sa Holy Eucharist? Amen. Kasi po, si Brother Lycan, tingin sa kalaman ng lahat, si Brother Lycan ay nagmumotor. Nagmumotor si Brother Lycan kasi, ayun, nagmumotor ako. Tapos, after ng service ko, meron akong nabangga. May nabangga akong parishioners. Tapos, pagkabangga ako sa kanya, dito, yung impression niya, nagalit siya. Ano ba yan? Ganun. Tapos, pagkatingin niya sa akin, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa mo bang paa? Parang tinignan niya ako ganun, mula ulo hanggang paa. Tapos pagkakita niya sa akin, umalis siya. Nagulat ako. Kasi hindi ko alam, baka reklamo ako sa pulis Pero during that time, brothers and sisters, nung gabi na yun, after ko mag-serve, inisip ko, ano kayang meron? Bakit kaya, despite na nabangga pa yung tao, hindi niya ako pinagalitan. Hindi niya ako nareklamo, hindi siya humingi ng danyos. Tapos, inisip ko sa pagre-reflect ko, hindi kaya dahil tinanggap niya si Jesus habang nagmisa siya? O di naman kaya nakita niya ako na poging isang lay minister? Amen? Na nagbibigay ng katawan ni Kristo. Pero, siyempre, sabi ko nga, it is my reflection. Pero ano mga kapatid, naniwala ako na ito yung miracle. Kasi sa mundo ngayon, every time na nakasakit tayo, galit yung sinusukli sa atin. Amen? Kaya, natuwa ako doon mga kapatid. Tapos isa pa, sa patotoo mga kapatid na tunay na merong miracle na nangyayari every time na nare-receive natin si Christ through the Holy Eucharist. Kapag may naka-experience pa dito na meron silang maingay na nanay sa bahay. Sino yung may maingay na nanay? Grabe, ang taas ng kamay ni Sister Angela, tapos si Sister Mayumi, yan ito sa akin, tumbong ko ito mamaya meron din ang ganun yung maingay yung nanay sa bahay. Tapos tayo mga mabubuting anak. Sino nga tayo? Tayo mga mabubuting anak. Amen. Tapos tayo yung tumatanggap kay Jesus sa misa. Tapos, pag uwi natin, di ba, uwi tayo, kakamisa lang natin. Pagpasok natin sa bahay, hindi tayo nakapagsunas. Hindi tayo nakapaglaba. Yung nanay natin, saan ka na nagpunta? Di ka pa naglaba, di ka pa naghugas. Puro gala, iluwan tumag mo. Di ba, ganun sinasabi ng magulang natin, tayong mabuting anak, natanggap natin si Kristo. Instant na sumagot tayo, nananahimik na tayo, amen ba? Kasi anong sinasabi natin? Sa isip natin, kasi hindi natin pwedeng sabihin sa magulang natin Yung iniisip natin, kakatanggap ko lang kay Kristo, magagalit agad ako. Di ba? Amen? Amen. Miracle yun mga kapatid. Ibig sabihin, sa pagtanggap natin kay Kristo, may conversion, may new life, may nagbabago. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha na ni Kristo ngayon. Hindi pa rin daw, hindi pa. So kulang pa. Alam niyo kulang. Kulang pa tayo sa pakikinig ngayon. Kaya okay pa ba na makinig tayo? Amen? Amen. Next, brothers and sisters, we can show our love with God with all our minds. With all our minds. Paano naman yung Brother Lycan? Tapos na sa puso, sa soul, ngayon naman, sa mind naman, ang hirap naman.
Ang dami namang gustong pagawa ni Lord. Pero alam niyo mga kapatid, we can show our love with God with all our might sa pamamagitan ng Catholic teaching, ayan, scriptures reading and Christian teaching. May tanong ako mga kapatid. Sino dito yung sino dito yung nagsisimba? Amen. Sino dito yung may Bible? Wow, dami. Ang dami nagsisimba, ang dami may Bible. Ito yung tanong ko, sino dito yung nagbabasa? Parang hindi Catholic yung kausap ko Parang nawala. Alam niyo mga kapatid, we can show our love with God, with all our mind, sa pamagitan daw by knowing Him. Ano nga ulit? By knowing Him. Alam mo isa sa gusto ko, sa parang, sa Pinoy kasi di kasi sa atin yung before natin maging karelasyon yung isang tao, nililigawan muna natin. At gusto ko yung konsepto ng panliligaw. Tanungin niyo kung bakit. Kasi, yung konsepto ng panliligaw, mga kapatid, nauumpisa siya sa getting to know each other. Kailangan daw kinikilala natin yung Diyos. Kailangan daw kinikilala natin yung special someone natin. O yun naman gusto natin maging karelasyon sa buhay. Ito, tanungin natin. Si Brother... Parang walang dito Si Brother Lawrence. Brother Lawrence. Yan. Paano mo manligaw si Brother Lawrence? Hindi po ako naliligo. Hindi nanliligaw si Brother Lawrence. Sino dito nanliligaw na lang? Ito, si Brother Raven. For sure, nanligaw to. Paano mo manligaw si Brother Raven? Nang haharaan lang! Grabe. Kahit ako, pag sinara na ako Parang kahit kaya ko pa, parang okay na din. Grabe. Grabe nangaharap si Brother Raven. Yung iba, paano manligaw? Tama ba kasi ako hindi ako marunong manligaw. Pero ang alam ko lang mga kapatid, sa panliligaw, kailangan daw natin kilalanin yung gusto natin. Kailangan alamin natin yung paborito niyang kulay, paborito niyang gawain, di ba? Yung mga gusto niyang gawin palagi. Siyempre, yung gusto niyang pagkain o paborito niyang pagkain. Tama ba? Kasi, hindi daw tayo pwedeng magmahal kung hindi natin kilala yung mamahalin natin. Amen? Hindi natin kayang mahalin kung hindi natin siya kilala. Baka kasi, mali yung gawin natin pagmamahal. Baka for example mga kapatid, gusto lang naman natin mag-offer ng food dun sa mahal natin. Binigyan natin siya ng buttered shrimp. Diyan ba si Brother Grant? May nag-offer ng buttered shrimp. Di ba? Gusto lang naman natin mag-offer ng buttered shrimp. Tapos, yung special someone natin, yung nililigawan pala natin, may allergy sa hipon. Nag-cause pa ng pagkamatay niya, hindi kaya nagkaroon siya ng allergic reaction. Ibig sabihin, may time, kung hindi natin kilala yung minamahal natin, yung mamahalin natin, pwedeng makasakit tayo sa kanila. Amen? Kaya ito yung hamon mga kapatid sa seminar na to. Nais ng Diyos na tayo ay magbasa. Nais ng Diyos na kilalanin natin siya. Sapagkat kaya nga nasabi dito mga kapatid, when a Christian reads Scripture regularly and with faith, that is God's Word. God can reveal Himself more fully and increase the Christian fervor and dedication. Kapag daw tayo ay nagbabasa ng Bible, kapag daw tayo ay nakikinig ng mga Catholic teaching, at naniniwala tayo na ang ating pinapakinggan ay salita ng Diyos, si Lord daw ay nagpapakilala sa atin. Amen? Amen. Kaya naman kung gusto natin kilalanin ang Diyos, anong dapat natin gawin? Magbasa ng Biblia. Ulitin ko, kung gusto natin kilalanin ating Panginoon, kailangan tayo ay magbasa. Sabi nung sabi nung bata dito, dahil lang pala, magbasa lang pala. Bukas, pag uwi ko mamaya, magbabasa ako ng tubig. Sabi nung, gamitin daw siya ng tubig. Then, ang next mga kapatid, love
the Lord your God with all your strength. Ayan. Ito, ano to? Siyempre, medyo, at least, youth pa tayo, marami tayo, ano pa, kaya pang i-offer sa ating Panginoon. Amen? Amen. We can show our love with God with all our strength by giving our 3 T's. Ano nga ulit? 3 T's. Time, talent, and treasure. Amen? Amen. Unahin natin. Everybody say time! Meron pa akong 25 minutes lang. Pasensya na kayo. Medyo ano lang. Medyo mahaba lang yung kwento ko pero may time pa ako. Bukod sa third party. Mga kapatid, bukod sa third party, ano pa yung nagiging reason ng hiwalayan ng magkarelasyon or mag-boyfriend-girlfriend? Fall out of love. Amen. Ikaw bro, cheating, bukod sa cheating. Napagod, grabe. Okay, nawalan ng oras, no? Amen ba? Tama ba? Isa sa reason is kapag nawalan ng oras yung boyfriend-girlfriend natin, nagkoko siya ng hiwalayan. Amen? Amen. Siyempre, tayo bilang charismatic, tayo bilang Kristiyano, dapat hindi tayo nawawala ng oras para hindi tayo mahiwalay sa ating Panginoon. Amen? Instead na yung oras natin, ibigay natin sa mga makamundong bagay, sa paglalaro ng computer games, ng online games, ng mobile games, pwede natin i-offer yung time natin by sharing His words. Di ba? Through our cellphone, pwede natin mag-share ng mga Bible verses, ipakilala yung ating Panginoon, i-share yung mga video ni Brother Rome na kung saan nagtuturo ng mga Catholic teaching, di ba? So ganun. Alam mo mga kapatid, sobrang dami nating way para mabigay natin yung time natin kay Lord. Sapagkat malakas pa tayo. Amen? Amen. Sapagkat ako, naniniwala ako mga kapatid, na effort is the true faithfulness. Kapag nagbibigay ka, ano nga ulit yan? Effort is the true faithfulness. Kapag nagbibigay ka ng oras sa Diyos, binibigay mo yung sarili mo, kahit na nakaupo ka lang dyan bro, na nakapikit. Kahit gano'n bro, okay lang yan. Kasi nagbigay ka ng oras sa Diyos, nakikita ka ng pananampalataya ng ating Panginoon. Marami tayong kasama last week na di na natin kasama ngayon. Alam niyo mga kapatid, kahit na inaantok tayo ngayon dito, kahit nagutom tayo pero nandito tayo, nag-effort tayo. Yun yung totoong faithfulness. Amen? Amen. Kaya palapakan natin ating mga sarili. Ayan. Next mga kapatid, we can show our love with God with all our strength by giving our talent. Sino dito yung mga sumasayaw? Mga ganun, no? Sino? Ay, yun, oh, yan! Yan! Yan, talent yan, mga kapatid. Sino dito yung mga kumakanta? Wow, ang daming kumakanta. Amen! Ayan! Marami po sa ating kumakanta, marami sa ating sumasayaw. Sino dito yung mga mahilig naman gumawa ng mga magsulat? Talent yun. Magsulat. How about yung magaling siyang makinig sa mga kaibigan niya. Lagi siyang nilalapitan. Meron bang ganon? Di ba? Talent yan kapatid. Kapag napapakinggan mo yung mga kaibigan mo. Sino dito yung naman, sa sports naman yung talent. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung talent na yan, ibinigay yan sa atin ng Panginoon para gamitin natin. Para Para gamitin. Amen? Yung talent na binigay sa atin ng ating Panginoon para gamitin. So ngayon, may kwento ako. Sabi nila, sila Brother Lycan, daming kwento. Puro kwento na lang si kay Lycan. Alam niyo ba mga kapatid yung parable of the three servants. Are you familiar din sa kwento na to? Hi! Ayan. Dito daw sa parable of the three servants, meron daw isang tao na may isang mayamang tao. Meron isang mayamang tao, tapos meron siyang tatlong servants. Ayan. Ngayon, yung mayamang tao, maglalakbay siya ng matagal. Tapos, iniwan niya yung kanyang kayamanan dun sa tatlo niyang servant. Yung unang servant, mga kapatid, binigyan niya ng 5 bags of gold. Ilan nga? 5 bags of gold.
Yung pangalawa naman, binigyan niya ng 2 bags of gold. Ilan nga? 2 bags of gold. Tapos yung pangatlo, binigyan niya ng 1 bag of gold. Yan, binigyan ng 1 bag of gold. Ngayon, mga kapatid, yung unang servant na merong 5 bags ng ginto, ipinangalanan niya yun. Siguro, yung ano na yun, yung servant na yun, may talent siya sa pagnenegosyo. Isinugal niya sa pangangalakal. I-invest niya sa business. Tapos, nakagain siya ng 5 more golds. Ilan nga ulit? 5. So, ilan in total na yung bags of golds ng unang servant? Meron siyang 10. Yung pangalawang mga kapatid, siguro yung pangalawang servant, ano siya? Magaling naman siya sa sa trading. Magaling sa trading. Ano niya, nilagay niya sa pag-trade yung kanyang pinagkatiwala sa kanyang yaman. Yung 2 bags of gold. Tapos nakagain siya ng 2 more. Nakagain siya ng ano nga? 2 more. Naawa ako eh. Naawa ako dun sa pangalawang servant. Tanong niya kung bakit? Kasi, isinugal niya naman yung kanya tapos yung naging niya 2 more. Grabe na sakit! Ang sakit! Ang sakit magka-tumor, di ba? Joke lang ako din. Hindi tumor yun hindi tumor. 2 more bags of gold. Yung na-receive yung na-receive ng second servant. Tapos yung pangatlo, tanong niyo kung anong ginawa ng pangatlo. Hi! Yung pangatlong servant, tanongin niyo kung ano yung ginawa niya dun sa bag na pinagkatiwala sa kanya. Tanong niyo kung ano. Ibinangon niya sa lupa. Itinago niya. Itinago niya yung pinagkatiwala sa kanya. Tapos, ngayon mga kapatid, bumalik yung taong mayaman na galing sa paglalakbay, bumalik siya. Tapos sabi niya dun sa tatlo niyang servant, Hi! Hindi, sinabi niya yun sa servant, Hi! Hi! Nandito na ako! Kakabalik ko lang! Tatanungin ko lang, ikaw! Anong ginawa mo dun sa pinagkatiwala ko sa'yo? Yung unang servant, proud na proud eh. Lord! Nandito na po! Yung 5 bag na pinagkatiwala niya sa akin, nagawa ko 10. Grabe, sabi nung mayaman, palakpakan natin! Ating Panginoon. Amen? Tapos yung pangalawa, syempre, nakagain din siya ng 2 more bags of goods eh. Sabi niya, Lord! Andito po yung pinagkatiwala sa akin 2. At napatubo ko pa ng 2 more bags of gold. Tapos tuwan-tuwa din nagpalakpakan. Mas malakas na palakpakan. Ganyan. Tapos, yung third servant, medyo mababa yung confidence. Kasi, yung bag of gold na pinagkatiwala sa kanya, na isa, hindi niya napalagot. Kasi, natakot siya, na baka daw kapag isinugan niya, mawala. Ngayon, nagalit yung master niya, nagalit yung Lord niya. Sabi niya, kunin niyo yung bag of gold na nasa kanya at ibigay dun sa unang servant. Tapos sabi niya dun sa sa pangatlong servant, lumayas ka, isa kang tamad, kailangan mong trabaho. Ganun. Ngayon mga kapatid, tinanong ko kayo na meron kayong talent. Amen? Lahat may talent tayong lahat. Ngayon, handa ba tayong gamitin yung talent natin para sa ating Panginoon? Amen? Amen. Ngayon kapatid, sabi ni sister, talent mong makinig sa kaibigan mo. Kung hindi mo gagamitin yun sa ating Panginoon, tatanggalan ka niya ng tayo. Okay lang ba yun? Amen? Pero alam niyo mga kapatid, hindi ganon. Mabuti ang Diyos. Kaya naman yung lahat ng talents na ipinagkakaloob niya sa atin, kailangan daw ginagamit natin. Amen? Kasi dito sa story, brothers and sisters, the man in the story is like Jesus. And we are like the servants. Tayong pinagkatiwalaan ng Diyos, ng talento, at depende sa atin kung paano natin ito gagamitin. Pero ninanais ng Diyos ng talentong ipinagkaloob sa atin, talent man sa pagsasayaw, talent sa paghahanda ng negosyo, talent sa kaibigan, talent sa lahat para mapalago ang community. Nais ng Panginoon na gamitin niya to. Gamitin mo to para sa kanyang kabutihan. Amen? Amen. Next mga kapatid, si Brother Lycan, meron akong talent eh. Ayan. Ito yung yung nasa kaliwa, ano yan, yung lalaki, ako yan.
Amen? Hindi. Masyadong matanda na yan. Pero yung ano, siya yung ano, boss namin. Ako yung nag-drawing niya, naniniwala ko kayo. Yeah. Isa sa talent na binigay sa akin ni Lord is yung pagda-drawing. Alam niyo, during my time, nung parang sa youth ako, nilagay nila ako dun sa ano, sa subgroup na kung saan kailangan mong magamit yung talent mo. Tapos ako yung nagdo-drawing. Every time na may mga birthdays, dinodrawing ko yung ano, dinodrawing ko yung mga youth na ano, may birthdays, ganyan. Ganun. Ibig sabihin, yung talent na pinagkaloob sa akin ng Diyos is ginagamit ko para maglingkod din sa Kanya. Amen? So, even napakalayo, baka sabihin kasi natin, yung talent ko kasi bro is kumukulang. Pwede yun. Araw-araw tayong umattend. Pwede yun. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin tayo ng talent sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tapos mga kapatid, alam niyo, yung talent ko na to, na ibinigay sa akin ng Panginoon during the time of pandemic, nagamit ko siya na ano, na source of income. Parang yan yung ano, yan yung lahat. Nag-CCM ako sa kanila, wala na akong makain, gusto niyo magpa-drawing. So gano'n. Tapos, ibig sabihin, yung talent na binigay sa atin ng Panginoon, gusto niya na gamitin mo yan para sa kabutihan mo at sa kabutihan ng nasa paligid mo. Amen? Amen. Next mga kapatid, we can show our love with God with all our strength by giving our treasure. Tayo dito sa charismatic, ano tayo? Lagi tayong merong mga activities. And every time na may activities tayo, kailangan nyo ng something na ano, pondo para sa gastos. Alam niyo mga kapatid dito sa PNSS natin ang Basic Christian Maturity. Nakakatawa kasi, yung mga kapatid natin na nasa likod yung mga yan, grabe ko magbigay ng biyaya sa Lord. Grabe ko magbigay ng treasure sa ating Panginoon. Alam niyo, yung budget natin yung PNSS and Basic Christian Maturity, sobra-sobra. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya tayo mga kapatid bilang, syempre mga kabataan tayo, wala naman tayong ganun kalaking pera. Pero alam niyo mga kapatid, sabi nga dito, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ibig sabihin mga kapatid, kung meron kang piso, 2 piso, 5 piso, basta galing sa puso. Sabi nga, laging paulit-ulit namin naririnig dito, ano bang maliit, basta malimit, patungong langit. So, ibig sabihin, ano man yung meron tayo mga kapatid na nais natin ibigay sa ating Panginoon. Ito ay makabubuti sa ating Panginoon. Amen? Amen. We can show our love with God by giving our treasure through giving our financial sa mga kapatid natin na nangangailangan. Amen. Alam niyo, marami akong kwento dito pero baka maubos yung umagang ito kung kukwento ko lahat ng kabutihan ng Lord sa buhay ko eh. Amen? Amen. Next mga kapatid, sabi nga, alam na natin kung paano natin mamahalin ng Diyos. Balikan nga natin, we can show our love with God with all our mind, with all our strength. Alam na natin kung paano natin mamahalin ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, meron din wrong way. Meron na kung saan, feeling natin, parang okay naman yun parang din naman sa Diyos yun Pag-usapan natin yan. Amen? Amen. At least para guided tayo na meron din palang maling paraan na kala natin tama. Una, means and not end. Sabi dyan, Christians often fail to follow true ideal of life because they view loving God as a means to something rather than an end to itself. Ganda, no? Diba? Ganda. Sabi nga ni Brother Pat, English kasi. Pero alam niyo mga kapatid, ganito lang yan. Parang sinasabi kasi natin sa means and not end. Parang ganito. Mamahalin kita, Lord, kasi alam ko na kapag minahal kita, sasagutin ako ng nililigawan ko. Mamahalin kita, Lord, kasi alam ko na ibibigay mo yung pangarap ko sa buhay. Mamahalin kita, Lord, kasi alam ko, ikaw yung magbibigay kaginhawahan sa buhay ng pamilya ko. Pero, instead na ganun, brothers and sisters, yung gagawin natin, dapat daw ganito.
mahal kita, Lord. Kaya alam ko na mahal kita, Lord, kasi alam ko na ikaw ang magbibigay sa akin ng pangarap ko. Mahal kita, Lord, kasi mahal kita, Lord, kasi alam ko na ikaw ang magbibigay ng blessing sa akin. Mahal kita, Lord, kasi ikaw yung magbibigay ng lahat ng pangangailangan ko. Parang ganun. Mga kapatid, sabi nga, yung una is conditional. Mamahalin mo si Lord para sagutin ka. Pero dapat mahal muna natin si Lord para yung ninanais natin mag-flow sa atin. Kasi nga, sabi nga, kung ano man yung namumutawi sa atin, yun yung nagiging daan ni Lord para biyayaan tayo ng biyaya. Bigyan tayo ng biyaya. Kung puno-puno tayo ng pagmamahal, pupunuin din tayo ng biyaya. Amen? Kaya dapat, mahalin natin ang Diyos upang tayo ay magkaroon ng biyaya. Upang tayo ay maging daluhin niya ng biyaya. Amen? Amen. Next, mga kapatid. Subordinate to the love of neighbors. Subordinate to the love of neighbors. Sabi nga dito, mga kapatid, sa Matthew 10:37, anyone who loves their father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son and daughter more than me is not worthy of me. Ito yung tanong, mga kapatid. Sabi nga, the first commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit. The second greatest commandment is love your neighbor. Ibig sabihin daw, mga kapatid, hindi pwedeng maunang love natin yung career natin bago ang Lord. Hindi daw pwedeng mauna yung boyfriend, girlfriend natin bago ang Diyos. Hindi daw pwedeng unahin natin yung matataas na grado bago ang Lord. Kasi ganito yung concept ng Panginoon. Nais niya na unahin mo siya at yung ninanais mo siya magbibigay sa iyo. Amen? Amen. Ulitin natin. Nais ng Diyos na mahalin mo siya at yung mga ninanais mo, siyang magbibigay sa iyo. Amen? Amen. Kaya dapat unahin natin ang Diyos. Ito yung tanong, pang-ilan si Lord sa buhay mo? Ulitin ko. Ang tanong, pang-ilan si Lord sa buhay nyo? Una. First. Amen. Dapat natin laging unahin ang Diyos. Amen. Next, mga kapatid, rigid obligation of obedience. Ito, medyo mahirap to, no? Una sa lahat, di ko nga naintindihan eh. Pero alam nyo, sinerge ko siya. Sabi niya, ang rigid obligation of obedience pala, mga kapatid, is there is a command from a superior na, tawag dito, non-negotiable. Ganun daw. Kapag may binaba daw, kailangan sundin. Which is, sabi nga natin, kailangan daw, pag nagsiserve tayo, masaya tayo, alam natin yung ginagawa natin, alam natin yung purpose natin. Sa rigid obligation of obedience, mga kapatid, sinusunod natin kahit hindi na tayo masaya. Napipilitan tayo, o di naman kaya sinusunod natin kahit hindi na natin alam yung ginagawa natin. Amen? Amen. Sapagkat nais ng Diyos, sabi nga dito, the greatest joy that I know in this life is serving God. Kaya kung naglilingkod tayo sa ating Panginoon, tapos hindi tayo masaya, baka sumusunod tayo kasi hindi natin alam yung ginagawa natin. Hindi natin naiintindihan yung pananampalataya natin. Amen? Amen. Next, mga kapatid, is through emotional experience. Ayan. Sa emotional experience, mga kapatid, sabi dyan, many Christians are confused about the place of loving God in their life because they do not understand what loving God means. One common error equates loving God with an emotional experience, either a blissful religious high or constant nice feeling about God. Christians who hold this view are in trouble. Amen? Kasi nga daw, yung emotion natin is variable, pabago-bago. Kung tayo daw, uma-attend tayo, kasi masaya, lagi natin napipil yung presence ni Lord. Kung tayo ay nagtatrabaho kasi lagi tayong binibigyan ng compliments, tayo sa bahay, tayo ay lagi pinupuri ng magulang natin, tapos laging masaya.
Ang tanong mga kapatid, paano kung hindi na masaya? Are we ready to serve God kahit hindi na tayo masaya? Amen? Kasi nga mga kapatid, hindi daw dapat natin ilagay yung through emotion yung service natin. Hindi daw dapat through emotion yung pagtatrabaho natin. Hindi daw dapat through our emotion lang yung relationship natin dun sa mga kapamilya natin. Kailangan natin daw magkaroon tayo ng commitment. Ano ang kailangan? Commitment. And mga kapatid, sabi nga, for us to surpass the wrong ways of loving God. Ano daw yan? Kailangan daw natin ng personal relationship. Pero not just a personal relationship. We need to have a committed personal relationship. Di ba yung mga sa mga accident, di ba? Tapos no sense of breathing, no sense of life. Tapos yung mga rescuer natin, ano ginagawa nila? Nagsi-CPR sila, no? Nagsi-CPR sila. Parang ganon. Sana daw sa buhay din natin sa pananampalataya, para daw tayo ay magtagumpay. Para daw malaman natin yung kanina pinag-uusapan natin. Ano ba yung God's ideal? Paano ba natin mamahalin sila? We need to have a committed personal relationship. Ano yung nakapaloob dyan, Brother Lyken? Tanungin niyo kung ano. Una, you need to have a faith and trust. Kailangan daw natin ng faith and trust, mga kapatid. Kasi nga, hindi daw natin kayang kapag wala tayong pananampalataya, wala tayong tiwala, paano na lang yung relationship natin sa mga kapatid natin? Amen? Sa mga boyfriend, girlfriend natin, kung wala tayong trust, wala tayong faith, mga kapatid, parang kulang. Ganyan din kung wala tayong faith sa ating Panginoon. Hindi magtatagumpay hindi natin masasabing mahal natin si Lord kung wala tayong faith and trust sa Kanya. Amen? Amen. Next mga kapatid is obedience. Kailangan daw tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan daw marunong tayong sumunod. Sumunod na nauunawaan natin kung ano yung sinusunod natin. Amen? Kailangan natin sumunod sa mga magulang natin na umuwi tayo sa tamang oras. Kapag sinabi niya na huwag tayong gumala, kasi baka napipil nila may mangyayari sa inyo, kailangan natin sumunod. Kasi minsan, yung ibang tao, ginagamit niya ni Lord, nadalo niya ng mensahe niya, either yung mga magulang niya yan. So, kung ano man yung sinasabi ng mga magulang natin, dapat natin sinusunod yun. Amen ba? Amen. Ganun din sa mga kagustuhan ni Lord. Kailangan natin sinusunod ng ating Panginoon para mas makilala pa natin siya at the same time, mas mahalin pa natin siya. Amen? Next mga kapatid. Ano nga yan? Action and service. Sabi nga, hindi mo daw kayang magmahal kung hindi mo naman siya pinaglilingkuran. Kung hindi ka daw nag-take action. Isa yung hamon natin mga kapatid sa umagang ito. Kailangan daw, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan daw natin, yung pananampalataya daw natin, kailangan natin mag-take ng action. Kailangan daw natin magbigay ng service. Sabi nga, faith without action is dead. So ngayon mga kapatid, kayo bilang nabigyan ng punla noong CLSS na nais nating palaguin ngayon sa seminar na ito, kailangan magkaroon tayo ng action. Kailangan nating makinig, kailangan nating matuto, kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Next mga kapatid is, by prioritizing Him. Ayan. Dapat natin i-prioritize si Lord sa kabila ng kabisihan natin. Amen. Lagi yung sinasabi na, hindi ako nakaka-attend bro kasi busy ako eh. Pero alam mo mga kapatid, sabi nga kanina, nung kapatid natin, kapag hindi daw tayo naglalaan ng time, kapag hindi daw natin pinapriority, nagkakaroon ng hiwalayan. Ibig sabihin, kapag para hindi tayo mapahiwalay, for us to have a committed personal relationship with God, kailangan natin siyang i-prioritize. Amen? Amen. Next mga kapatid, is spiritual growth. Kanina sinabi ko, merong mga teaching ministry dito sa ating community. Merong mga nagtuturo kung paano natin mapapalago yung pananampalataya natin. At magagawa natin yung mapalago
dapat umatid tayo sa prayer meetings, sa core meetings, and other activity ng ating simbahan. At the same time, sa pakikinig natin ng mga readings sa misa. Higit lalo, habang lumalaki tayo, yung nakakaunawa tayo ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Yung medyo pang mature na ba? Nagmamature dapat. Hindi dapat nakastock na bilang isang punda, maliit na puno. Kailangan nating maging isang malaking puno na tunay na mas matibay at tunay na malago at namumunga. Amen? Amen. Next mga kapatid is living life with integrity. For us to have a committed personal relationship with God daw, kailangan daw, may integridad tayo sa buhay. Ako, personally, hindi ko naman kayo kilala isa-isa. Hindi ko alam kung paano kayo sa bahay niyo. Amen ba? Hindi ko alam kung paano niyo sagutin yung magulang niyo. Hindi ko alam kung paano niyo sa mahalin. Pero ang ibig ko lang sabihin, sa bawat kilos natin, meron CCTV. May tawag ito, may CCTV, may nakatingin sa atin. May nakatingin sa atin na kung saan tama ba yung ginagawa natin. Maswerte tayo kasi nandito tayo sa basic Christian maturity. Kasi malalaman natin dito mga kapatid kung ano ba yung tama at mali. Magagay tayo ng ating Panginoon, ng mga speakers natin, kung ano ba yung dapat natin ginagawa bilang Kristiyano. Sabi nga, integrity is even though one is looking, we always do what is right. Amen? Amen. Kaya naman, sabi ko nga, itong mga ito, faith and trust, obedience, action and service, prioritizing and spiritual growth, living life with integrity, ang kailangan natin for us to have a committed personal relationship. Sapagkat kapag kinumit daw natin yung sarili natin sa ating Panginoon, we offer ourselves as a living sacrifice of God. Tayo daw ay living sacrifice kay Lord. Tayo ay ginagawa lamang instrumento ng Diyos dito sa mundo upang ipalaganap yung kanyang kabutihan. Amen ba? Amen. Before ako mag-end, mga kapatid, gusto ko ulit balikan yung kwento ko kanina. Ayan, kwento na naman. Ayan. Ang mga kapatid ngayon, gusto ko magkwento. Kasi, di ba, ano nga yung mga pangarap ni Brother Lyten? Gusto ko magkabahay. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng Amen. Alam mga kapatid, yung pangarap ni Brother Lyten, di ba, sa hirap nga ng buhay, nangarap si Brother Lyten. Ngayon, si Brother Lyten ngayon, yung bata na walang sapatos. Kita niyo naman, di ba? Di ba? May magandang sapatos, yung pangarap na may collar, di ba? Alam si Brother Lyten ngayon, noong nagsimula ako na gaya ninyo, nag-CLSS, nagkaroon ng community. Nagkaroon ako ng maraming nanay at tatay. Kasi si Brother Lyten, mga kapatid, wala na akong nanay at tatay. Parehas din silang tatay. Ayun. Pero through this community, nagkaroon ako ng sobrang daming nanay at tatay. Ayan. Yan sila. Masayang naglilingkod. Amen? Amen. Tapos, through this community, nung ako yung nag-CLSS, nadala ko rin yung mga kapatid ko. Yan, si Sister Laika, si Sister Justine, andyan din si Brother Allen. Kasi during that time, pa lang siya, sit-in pa lang, pero ngayon, totoo na siya na participant. Tapos mga kapatid, si Brother Lyten, yung nangarap na makapagtapos, nakagraduate ako. Sabi nga ni Brother Bot, di ba? Sabi ni Brother Bot, the best deserves the best. Si Brother Lyten, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Amen. Sabi ni Brother Paul, ang nurse daw, bagay sa doktor. Amen? Tapos, ang architect daw, bagay sa engineer. Tama? Tama. Ang marketing, sino yung marketing dito? Ikaw yun? Ikaw, ang marketing, ano daw bagay sa'yo? Ang marketing, alam mo mga kapatid, yung marketing graduate daw, bagay daw sa lawyer. Amen? Makatapos si Brother Lyten, makatapos
pagkatapos mag-aral si Brother Lycan, mga kapatid, si Brother Lycan is nakapag-trabaho. Yung pangarap ko na ano, na magsuot ako ng ano, ng may collar, at least nasa aircon, ganun. Ganun yung pangarap ko. Kasi nga sa probinsya, paningisda lang yung pangunahing pamumuhay. Lahat kami may pangupa kami tabon yung mukha, naka-jacket, ganun. Tapos lahat kami may team. Ganun yung ano namin. Si Brother Lycan nakapagtrabaho. Ayan. And si Brother Lycan, natupad yung pangarap niya. Yung pangarap niya naka-collar, naka-coat and tie pa, di ba? Kasi yung pangarap niyang magtrabaho sa aircon, sobrang lamig doon. Kaya kailangan may coat ka talaga. Ngayon si Brother Lycan, mga kapatid, is nagtatrabaho sa 5-star hotel. Wow! Sabi ko, sa 5-star hotel, sabi niya sa dito, Soler. So, ibig sabihin, si Brother Lycan pa yung nagtatrabaho sa Soler. Alam niyo, nakakatawa, kaya sabi ko, makinig kayo sa mga magulang niyo. Si Brother Lycan, nung bata, ginawa akong hayop ng nanay ko. Ako yung pabo. Alam niyo yung pabo? Ha? Alam niyo yung pabo? Ako yung pabo ng nanay ko. Paboritong utusan. Paboritong utusan ng nanay ko. Katuwang niya talaga ako sa meron kasi kaming maliit na sari-sari store. At the same time, nagtitinda siya ng breakfast every morning. Ang hirap ng breakfast every lunch, no? Pero nagtitinda siya ng breakfast every morning. So yun. Tapos, tuwing hapon, ito, di ba, pagkatapos ng pangingisda, pumupunta sa school. Pagkatapos ng school, uwi ng bahay. Pagka-uwi ko ng bahay, uutusan ako ng nanay ko. Mamalengke ako. Araw-araw akong namamalengke. Pinagkatiwalaan ako ng nanay ko na mag-forecast kung ilang kilo ng pansit, ilang kilo ng sopas, ilang kilo ng longganisa yung bibilhin. Ganon. Bata pa lang ako 9 to 11 years old. Ganon yung ginagawa ko sa buhay ko. Nagpo-forecast ako ng pangangailangan namin sa negosyo. Tapos alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko, sundin niyo lang yung nanay niyo kasi may purpose yun. Ginagamit sila ng Panginoon. Kasi ako, si Brother Lycan sa Soler, ako is under ng materials management. Tanungin niyo kung anong trabaho ko. Nagpo-forecast ako ng mga gamit na ginagamit sa buong hotel. Di ba? Bata pa lang pala ako, piniprepare na ako ng nanay ko. Bata pa lang pala ako, piniprepare na ako ng Diyos para sa gusto nang mangyari sa aking buhay. Amen. Ito yung trabaho, ito yung team ko. Yan kami. Masaya kami na nagtatrabaho. Masaya kami na patuloy na ibinebless ng ating Panginoon. Alam niyo, isa sa blessing ni Lord. Sa atin lang to Alam niyo, last Monday lang, despite ng nangyayari sa buong, sa kaguluhan sa buong mundo, napakabuti nung pinakita kong tao sa inyo kanina, yung drawing. Napakabuti nun kasi nagbigay siya ng increase ng salary sa amin. Lahat, kahit napakaano na nangyayari sa mundo. Ganun kabuti ang Diyos, kailangan mo lang siyang mahalin. Amen? Amen. Next mga kapatid, sabi sa inyo, ako nangarap lang ako noon na magkaroon ng magkaroon ng community, magkaroon ng trabaho, makapagtapos, magkaroon ng trabaho. Ngayon, syempre sabi ko sa inyo kanina, nangarap din ako magkaroon ng special someone. Sabi nga mga kapatid ko, ako pinag-pray ko talaga siya eh. Sabi ko kay Lord, sana po ibigay niyo sa akin yung tamang tao. Alam niyo yung binigay sa akin ni Lord? Taong laging tama. Pero, feeling aside brothers and sisters, no? Tunay na the best deserves the best. Yung sinasabi ni sister na ang marketing bagay sa lawyer. Amen. Ayan, si sister Abing, nangarap din yan na maging lawyer. Ayan, yan siya. Yan, ganda lang ito, no? Kasi hawak na yung pangarap na eh. Sabi ko na, dyan na yung magaling eh. Diba, ganun mga kapatid, yung ibig sabihin, bata pa tayo. Hindi dapat natin, kailangan lang natin yung pag-pray.
kailangan natin mahalin si Lord. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, kailangan mong mahalin si Lord para may pandaman yung pagmamahal sa iyo. Amen. Next mga kapatid, si Brother Lyken, nangarap na magkaroon ng sasakyan. Di ba? Sabi ko, kasi naglalakad lang ako eh. Wala nga akong maayos na panglapak eh. Tapos yun. Si Brother Lyken, nung una, alam nyo, gusto ko magkaroon ng kwento dito. Kasi nung una, lagi akong naglalakad. Tapos nangarap ako magkaroon ng bike. Tapos, hindi ko talaga siya parang nangarap ako gusto magka-bike. Tapos, out of nowhere, bigla siyang dumadating. Hindi ko pa gustong bumili ng bike, tapos may nagbenta sa akin. Kapit-bahay namin, nagbenta sa akin ng bisikleta. Yan yung ginagamit ko. During the pandemic, yan talaga yung gamit ko eh. Tapos, habang nagbabike ako, nakikita ko yung mga nakamotor. Tapos, nangarap din ako na magkamotor. Tapos may kwento din yung motor ko. Hindi ko rin siya hindi ko rin pa planong bumili ng motor. Pero, merong tao na nag-offer sa akin, nanalo siya sa raffle. Tapos yung motor na to, nabili ko ng mura lang pero brand new. Ganon yung parang kahit hindi pa natin gusto, pero gusto na ng Diyos, binibigay niya. Tapos, ito mga kapatid, medyo malabo pero nagkaroon si Brother Lyken ng sasakyan kasi, mainit. Nangarap din si Brother Lyken magkaroon ng sasakyan. Ganon. Tapos, 2 years yata ako nag-search ng sasakyan. Nung sa una, parang ang bilis, binigay agad ni Lord. Tapos 2 years ako nag-ahanap ng sasakyan. Tapos hindi talaga ako makahanap. Kasi hinahanap ko kasi gusto kong bumili ng second hand na sasakyan. Ganun. Yun yung gusto ko talaga na sasakyan. Tapos, hindi ako makahanap for 2 years. Tapos one time, merong biglang nag-offer sa akin. Sasakyan na walang, hindi siya no down payment. Wala siyang tubo. Alam mo, parang auto parang binabayaran mo siya in a monthly basis, pero wala siyang interest. Kasi meron siyang promo na gano'n. Kaya pala hindi binibigay sa akin na rin yung hinahanap ko for 2 years. Kasi meron agent na mag-offer sa akin na hindi mo pa afford yung brands mo. Hindi mo pa afford na mag-cash. Pero kaya ko ibigay installment, pero wala na. Amen? Amen? Ganun kabuti ang Diyos, brothers and sisters. Kaya ako ngayon mga kapatid, I end this talk na gusto ko lang sabihin sa bawat isa na hindi ko gustong sabihin sa inyo na tularan niyo ako. Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng meron ako sa buhay, lahat ng meron na nararanasan ko ngayon, lahat ng bagay na na-experience ko ngayon, alam niyo, na-realize ko na dahil lang yun, sa minahal ko ang ating Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayong umaga, patuloy nating mahalin ng Diyos. Amen? Amen. Patuloy na tayong mag-serve, patuloy tayong maglingkod, at tunay na sa balang araw, gaya ni Brother Lyken na unang nangarap, tinutupad ng Diyos pa isa-isa. Amen ba? Amen. Kaya papurihan natin ang Panginoon. Yung lamang mga kapatid, maraming salamat.